Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan at mga aming giliw na mga masugid na sumusubaybay po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing Friday. At muli po tayo nagpapatuloy sa ating paksa dito po sa ating pag-aaral sa aklat po ng Ebreo. At ito po ay sinimulan natin noong nakaraang Biyernes. Yan po. Maraming salamat po sa ating mga regular pong sumusubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po natin mababati ang sino man at ang kayo, ngunit hindi po nangangahulugan na hindi po kayo mahalaga sa amin at sa iyong lingkod. Patuloy po tayong umaasa na ang Diyos ay inyong kasama sa bawat sandali. Lalo na nga po sa ganitong panahon na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hiningi po natin sa Kanya ang patuloy na pagbigay sa atin ng unawa at matibay na pagkakilala sa Kanya. Ito po ay patuloy nating sinisigaw mula dyan po sa ating munting iglesia sa Santa Rosa, sa Southville, Santa Rosa. Yan po ang patuloy na sigaw ng ating grupo to honor God, know Christ, and making Him known. At dahil po dito ay sa tingin po ng iyong lingkod ang isa sa pinakamabisa na pamamaraan kung paano natin makikilala ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo, at siya naman po ay ating maibahagi at maipakilala sa iba, ay dito nga po sa aklat ng ng Ebreo. Sa ating pong pagbabalik tanaw dito po sa background at contextual background ng ating pinag-aaralan na aklat ng Ebreo, ang Ebreo po ay nagsimula sa mensahe na si Kristo ay higit na dakila o better kaysa sa lahat o sino pa mang mga pinuno o mga patriarka. Siya po ay higit sa mga propeta sa lumang tipan, sa mga anghel, at kahit na po sa buong sistema ng batas na ibinigay kay Moises, si Kristo po ay nakahihigit sa lahat ng ito. Ito rin po ay para ipaalala na si Jesus ay ang pinal or the final revelation o pagpapahayag o kapahayagan ng Diyos sa ating, kung kaya't wala na pong bagong revelation. Yan po ay batay doon sa Ebreo 1:1 hanggang 3. Ganito po ang sabi doon. Ang Diyos na nagsalita na ang unang panahon sa ating mga magulang o mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan at sa pamamagitan ng mga propeta. Malinaw po na sinasabi rito, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan sa mga nabanggit pong mga kasangkapan upang ipahayag ng Diyos ang kanyang mensahe. Nangangahulugan po ito kung ito po ay noong unang panahon, ibig sabihin po ay hindi na ngayon. Bakit po? Sabi po sa talatang 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw. So nilinaw po natin ito na ang tinutukoy na huling araw at noong una ay hinihiwalay po ng pagdating ni Jesus. Ibig sabihin nung hindi pa ho dumarating ang Kristo, yun po ay tinutukoy na unang panahon. At ang hudyat po ng huling araw ay ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa talatang 2, nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. At wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At patuloy po sabi sa talata na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay.
na sa pamamagitan naman niya, ginawa ang sanlibutan. Yan po ang malinaw na inihahatid po ng mensahe rito. So, batay po dyan, ang liham na ito ay para sa mga ay para sa mga Hudyong Kristiyano noong unang siglo. Sila po ay dati namang sumasamba sa Diyos at kumikilala sa Diyos gamit po ang mga ritual sa pamamagitan po ng templo, mga pag-aalay at mga tradisyon na kanilang nakagisnan sa kanila pong mga magulang. Ngunit nung dumating po ang ebanghelyo sa kanila, nung panahong yon, marami sa kanila ay nag-iisip na. Ibig sabihin po, sila ay meron ng relihiyong pinaniniwalaan. Ito nga po ay batay sa tradisyon at mga kautusan na batay po sa aklat ni Moises. At ito po ay mababasa natin dun sa mga pangunahing aklat ng Biblia, ang unang 5 aklat na tinatawag pong Torah. Yan po ang Genesis, Exodus, Leviticus at Bilang. At ang Deuteronomy, medyo mahirap sa Tagalog. So, ang tawag po nito ay isang Torah. So, doon po nakabatay ang kanilang pananampalataya. At ito rin po ay tumutukoy at tinutukoy na pangungusap ng Diyos sa ating mga patriarka noong unang panahon hanggang sa dumating po ang mga sugong propeta at mga anghel. At pagkaminsan po, at marami din pong pagkakataon, na ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kanilang mga panaginip. Kaya nung dumating po ang sulat na ito, o ang aklat na ito, ay masasabi nating ito ay isang uri ng homily o sermon sa ating panahon. O mensahe na kung babasahin niyo po ito ng tuloy-tuloy, ay maaaring pong basahin ng aklat ng Ebreyo sa loob ng 35 minuto. So, tamang-tamang preaching lamang po ito na napaka-compact na mensahe kung paanong ang Kristo ay hindi po madidiscredit sa isang ordinaryong tao lamang. Sapagat makikita po natin na ang Kristo ay isinulat ng aklat na ito. Sabi ko nga po sa nakaraan, hindi po tiyak kung sino ang sumulat nito. Ngunit sa mga estilo ay ang iyong lingkod po ay medyo may kiling sa isang may akda na katulad po ni Pablo. Na patuloy ang pagpaparating niya ng mensahe sa mga dating sumusunod sa kautusan, batay na nga po sa Torah, ang unang aklat ng Biblia, 5 aklat ng Biblia. At ito po ang kanilang pamantayan ng pananampalataya. At ito lamang ang kanilang niyayakap. At ang karamihan sa kanila magpahanggang ngayon ay hindi talaga kumikilala at kinikilala na si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya napaka-importante po ang liham na ito. Pero noong panahong yon ay marami na sa kanila ay nag-iisip na ito po yung mga galing doon sa Judaismo o sa kanilang aral batay sa kautusan na nakakilala sa Panginoong Jesucristo at naging tagasunod, nag-iisip na po sila na bumalik muli sa kanilang reliyong Judaismo dahil na nga po sa pag-uusig sa kanilang bagong pananampalataya bilang mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo. At ang ilan sa kanila ay pinaghihigantihan po at lubhang inuusig hanggang sa kamatayan po ang kanilang pag-uusig. At dahil nahihirapan silang intindihin kung bakit mas mahalaga ang Kristo kaysa mga bagay na kanilang nakasanayan o tradisyon tulad na nga po ng kautusan ni Moises at ang mga propeta, mga patriarka at ang mga anghel. Para sa kanila ang mga anghel po ay napakahalaga rin talaga sa kanilang pananampalataya. Iniisip nila na sila ang pangunahing tagapaghatid ng mensahe ng Diyos tulad ng kung paano nila o ipinadala ng Diyos ang mensahe at ang batas na binigay kay Moises sa bundok ng Sinai.
Kaya't ang layunin po ng may akda ng aklat ng Ebreyo ay ipakita na si Jesus ay higit na dakila sa kanino paman sa mga ito o sa mga propetang ito. Ngayon po ay medyo ililihis po natin ang ating o ibabaling po natin, hindi po ilalayo ang ating pag-aaral sa tungkol po dito sa aklat ng Ebreyo. Nasa unang kabanata o pa lamang po tayo, Hebrew chapter 1. At ang napaka-importanting usapin na gusto ko pong maihatid sa inyo ngayong gabi ay ang patungkol sa kaugnayan ng aklat ng Ebreyo 1 at ang kaligtasan. Yun nga po, doon sa binasa natin sa Ebreyo 1, 2 at 3, ay muli po nating babalik-balikan yun upang malubusan nating makita ang kahalagahan ng ating pag-aaral. Hayaan nyo po na kung medyo makulit man ay basahin ko po muli ang unang 3 talatang ito. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So nakikita po natin ang dibisyon ng pagpahatid ng mensahe ng Diyos sa sangkatauhan at binanggit po sa talatang 1 at 2. Ang 2 po ay nagsasaad na nagsasalita ang Diyos sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Ibig sabihin siya ang kumpletong dahilan kung bakit nalikha ang sanlibutan. Palibasay sa talatang 3, siya ang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Sino po ang tinutukoy? Si Kristo, hindi po mga propeta, ang mga patriarka, kundi si Kristo ang nagsilbing sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ano po ang ibig sabihin nito? Mababanaag po sa Kristo ang Diyos. Siya ang eksaktong kapahayagan o representasyon ng Diyos na hindi nakikita. Batay na nga po sa talata. At sabi po rito, ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Pansinin po natin, may dinugtong po ng may akda ang salitang tunay. At lalo na nga po sa ating panahon, marami kasi ngayon ang hindi tunay o matatawag nating mga huwad na mga sugo sa ating panahon. Kaya napaka-importanting maintindihan ito na wala na pong ibang sugo. Wala na pong bagong kapahayagan at wala na rin po kung nagsasalita na ang Diyos sa pamamagitan ng Kristo na kanyang anak at hindi na sa pamamagitan ng mga propeta, ay hindi na po umiiral ang serbisyo ng mga nakaraang ginamit ng Diyos tulad na nga po ng mga propeta. Kaya nga po ngayon, medyo para sa inyong lingkod, questionable na ang mga nagsasabi at nagpapakilala na sila ay kinausap ng Diyos at sila ay naghahatid ng mensaheng, lalo na nga po kapag dinudugtungan ng salitang bagong kapahayagan o new revelation. Mag-ingat po tayo mga kaibigan, mga kapatid, lalo na nga po sa pananampalataya, sapagkat sadya po talagang mapanlinlang ang mga tulad nito. Kung si Kristo na ang eksaktong kapahayagan, wala na pong susunod pa sa kanya. Sapagkat kay Kristo, higit siya sa lahat ng mga ito. Kompleto na. At sabi po dito sa talatang 2, God revealed Himself through His Son. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang anak. At si Jesus din ang tagapagmana, the heir of all things. Ibig sabihin lahat ng mga bagay na ipinangako ng Diyos o ng Ama ay natupad sa pamamagitan
ng anak o ng Kristo. Bakit ito po ay napakahalaga na maintindihan natin para sa ating, lalo na nga po, para sa ating salvation o kaligtasan? Kasi po, balik tanaw tayo na dun sa lumang tipan, ang mga tao ay umaasa lamang sa mga sakripisyong handog nila, sa mga ritual at sa mga propeta para sila ay makalapit sa Diyos. So, ganito po ang sitwasyon noon. Sa kanilang tabernakulo, ito po ay napapaligiran ng bakod at may iisa pong pintuan o isang gate. At sa loob po nun ay mayroong isang tent na nahahati po sa dalawang bahagi. Ang tinatawag pong banal na lugar o holy place, doon po isinasagawa ng mga saserdote ang pag-aalay, mga handog at mga pag-aalay tungkol sa kasalanan. At nahahati po ito sa dalawang bahagi. Ang banal na lugar at ang kabanal-banalang lugar. Ano po ang namamagitan dito? Isa pong kortina. Na kung maalala natin nung ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa kanyang ika-6 na salita doon sa huling salita doon sa krus, tapos na, at kasabay po nitong napahak ang kortina na naghihiwalay sa banal na lugar at sa kabanal-banalang lugar. At dito po, minsan lamang sa isang taon ang dakilang saserdote nakapapasok. At dito nga po sa ating pag-aaral, ipakikita natin kung bakit napakahalaga ng Kristong ito. At sabi po, sinasabi na si Jesus ay perfect expression ng Diyos. Hindi lang siya mensahero. Hindi lang po siya isang sugo, kundi siya mismo ang daan. He is the gate. Doon sa tabernakulong yon, meron pong gate doon. At pagpasok nyo doon sa templo o doon sa tent, ay meron pa rin pong pinto. At ang sabi po ni Juan diyan sa 14 ng Ebanghelyo ni Juan talatang 6, sabi ni Kristo, napakaliwanag. Sabi niya sa kanyang mga alagad, sabi niya, I am the way. At wala pong makakarating sa katotohanan at lalong hindi ka makararating sa buhay na walang hanggang kung hindi ka dadaan kay Kristo. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And no one can come or comes to the Father except by me or through me. So, nakikita po natin dito na ito ang kaibahan niya sa mga propeta, sa mga saserdote, at mga anghel. Hindi po ganun ang mga ito, kundi si Kristo lamang ito. Isa pang bagay doon po sa Hebreo 1:3, sinabi na si Jesus, sabi po dito, ulitin natin, palibas ay siyang sinag ng kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Wala pong tao, wala tayong alam na tao na may kakayanang i-uphold niya po, i-sustain niya ang lahat ng mga bagay sa kanya lamang mga salita. Tanging si Kristo po ito. Malinaw po ang sabi rito. He uphold all things by the word of His power. Meron siyang kapangyarihang salita, na ang salitang sinasabi niya ay hindi napapasubalian. Ito po ay nangyayari. Tulad ng paglikha po, nung sabihin ng Diyos, magkaroon, sa pamsabihin, sinalita ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon po. Kaya po, dugtong ng talatang ito,
And He uphold, or Jesus uphold all things by the power of His word, or the word of His power. Tapos sabi po rito sa ikalawang bahagi ng 1:3, having made purification for our sin. Nakita po natin sa pag-aaral na si Kristo, ang Kristo lamang po ang may kakayanang mag-uphold o makapagpanatili ng sangsinukob sa kanyang makapangyarihang salita. At hindi lamang po doon natatapos ang kanyang pagkakaiba sa lahat ng mga pwedeng kilalaning magaling. Sapagat sabi po doon, having made purification for sins. He sat down at the right hand of the majesty on high. Magkatapos niyang linisin ang kasalanan, naupo siya sa kanang bahagi ng trono ng kataas-taasan. Dito pumapasok ang kaligtasan. Yung purification for sins na binabanggit po rito, yan po yung krus. Naalala po natin yung cross kung saan si Kristo ay ipinako. Doon niya po nilinis ang ating mga kasalanan. At matapos niya pong magawa ito, si Jesus ay nagbigay ng final and perfect sacrifice para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Hindi na kailangan ang paulit-ulit na alay tulad ng ginagawa dun sa lumang tipan. Kasi ang buhay mismo ni Jesus ay sapat na para sa lahat ng tao, once and for all and forever. Yan po ang kaibahan. Yung mga dakilang saserdote nung araw, paulit-ulit nilang ginagawa, doon nila sinusunog sa banal na lugar, at minsan lamang sila makapasok doon sa kabanal-banalang lugar. Yun po ang kaibahan ng Kristo. At ikalawa po dito sa ating pag-aaral, pinakikilala po na si Kristo ay ang ating dakilang saserdote. Paano ito nauugnay dito sa kabanatang 1 ng Ebreyo? Bagamat hindi direktang binabanggit ang salitang high priest sa aklat ng Ebreyo 1, na ito ay mababanggit sa mga ibang mga kabanata, ang foundation para dito ay nailatag na. Doon sa lumang tipan, ang high priest, tulad ng tinuran ko kanina, ay yung taong pinakamataas na maaring makalapit sa Diyos doon sa kabanal-banalang lugar kung saan kinakatagpo ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng dakilang saserdote, at minsan lamang itong nangyayari sa isang taon. Kailangan pa nilang magdala ng dugo ng hayop bilang kanilang handog. At hindi sila pwedeng pumasok anytime, only once a year. Pero si Kristo, nung matapos niya ang tinatawag pong purification for sin, umakyat siya sa kanang trono ng kataas-taasan, naupo siya doon, natapos niya na ito, minsan niya lamang ginawa, at wala nang uling gagawin pa. He made it once and for all generations. Balik doon sa mga unang tao hanggang sa mga ipapanganak pa lang na tao. Pero sa Ebreyo 1 sinasabi na si Jesus ay nakaupo sa kanan, kamay ng Diyos. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang gawain at siya mismo ang tulay o tagapamagitan natin sa Diyos. Na later, lalo na sa mga kabanatang 4, kabanatang 5, nililinaw po na si Jesus ay hindi lang basta high priest, kundi siya po ay high priest after the order of Melchizedek. Ibig sabihin, ano pong ibig sabihin niyan? Hindi niya nakuha ang posisyon na ito dahil sa kanyang lahi, o dahil nagmula siya doon sa mga Levitical priest, so lahi ng priesthood. Hindi po, kundi after the order of Melchizedek.
Si Melchizedek po ay kinikilala nila noon na dakilang saserdote at hindi lang siya basta saserdote na karaniwan, kundi at the same time, he is also king. Kaya si Kristo, taglay niya ang description nito. Hindi lamang nagmula doon sa Levitical order ng pagiging saserdote, kundi mula kay Melchizedek na isang hari. Kaya si Kristo ay may tuturing na hindi lang high priest, kundi king. Sana po medyo malinaw ang dito sa ating pag-aaral. Ganito po nga po ang sa kabanatang 1, talatang 10 at 11 at 12. Ikaw, Panginoon, nang pasimula ay inilagay mo ang kasaligan ng lupa. Ang Ama, ang Diyos ang nagsasabi, sinasabi niya sa anak na ikaw, Panginoon. Tinatawag siya Adonai ng Ama. Nang pasimula, inilatag mo ang foundation ng lupa. At ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sino po ang nagsasabi? Pinatutunayan po, tinetestify, ina-attest po ng Diyos na sa ating pagkakakilala ay Ama, na siya mismo ang naglatag ng pundasyon ng sangsinukob. Aba, meron po ba kayo nabalita ang tao sa sino mang nag-claim na pinunong pangreliyon na may nagsasabi na sila ang naglatag nito? Si Kristo lamang po yun. Kaya ang Kristo po ay naiiba sa lahat ng mga pinunong pangreliyon at nagpapanggap na Diyos. Malinaw po, sila'y mapapahamak, sabi na talatang 11. Sino nagsasabi ulit? Ang Ama. Datapot ikaw ay nananatili. So lang lahat ng mga bagay ay temporary. Ngunit sa anak, ikaw ay nananatili. At silang lahat ay lulumang gaya ng isang kasuotan. Ibig sabihin silang lahat ay lilipas. Paglilipasan ng panahon. Ngunit ang anak ay nananatili. Batay po sa sabi nino ng Ama. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin at sila'y magpapalitang gaya ng kasuotan, ngunit ikaw ay ikaw din. Hindi siya nagbabago. Kaya sabi ng Hebreo 3:8, si Jesucristo ay noon, ngayon at magpakailanman. Ito po ang tunay na mensahe ng talatang yon, 3:8 ng Hebreo. Ibig sabihin, ngunit ikaw ay ikaw rin. At ang iyong mga taon ay di matatapos. Wala pong taong ganoon. Si Muhammad ho ba? Si Moroni ho ba? Si Joseph Smith ba? Si Russell ba? Si Ellen G. White ba? Si Ginoong Manalo po ba? O si Ginoong Kibuli po ba? Lahat ng ito ay matatapos. Tanging ang Kristo lamang po ang mananatili. At walang titulo po na pwedeng idugtong sa kanino pa mang tao. Kahit magdugtong ka pa na ako'y appointed son, wala po yun. Wala pong nakasulat dito sa Biblia. Sapagkat yung mga yan, kung may appointed son, kung totoo yan, at hindi naman po maaaring maging totoo, hindi po yung mananatili. Kristo lamang. Ang sabi po ng ikaw rin ay ikaw. Ngunit ikaw ay ikaw din. Ibig sabihin mananatili. Ang iyong mga taon ay hindi matatapos. Yun ang kaibahan niya sa mga patriarka. Yun ang kaibahan niya sa mga propeta. At yun ang kaibahan niya sa mga anghel. Na yan po ay aaralan natin verse to verses po. Hindi niya nakuha ang posisyong ito dahil sa kanyang lahi, katulad ng binanggit ko po kanina. Basically, dito po sa Hebreo 1, he sets the stage. Ano pong sinet niyang stage? That Jesus is God, according to Hebrew chapter 1. Pinakikilala po nito. At kung ikaw, ang paniniwala mo ay si Kristo ay tao lamang,
Ito po ang pinakamalaking problema mo sa iyong doktrina, sapagkat napakatibay po ng aklat ng Ebreyo kung paanong pinatunayan na ang Kristong ito ay wala pong katumbas, wala pong hihigit, at wala siyang magiging katulad, at hindi siya pwedeng itulad sa kanino man. Kaya Hebrew chapter 1 sets the stage that Jesus is God. Jesus is the Creator, at mas mataas kaysa lahat sa kanila o sa kanino pa man na darating. Kaya siya lang ang only qualified na maging Savior, tagapagligtas at dakilang saserdote and high priest. Walang ibang makagagawa nito. Walang pwedeng mag-duplicate ng ginawang ito. O wala po siyang kahalili katulad ng mga nagpapakilala. Kung ang iyong grupo, kung ang iyong pananampalataya, kung ang iyong mangangaral ay nagsasabing merong tao na ikinukumpara si Kristo, masasabi natin, batay po sa Jeremias, sumpain ng tao, 17:5, na nagtitiwala sa tao. Ngunit mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya kung nagtitiwala ka sa tao, mapapahama ka, Jeremias 17:5. Ngunit kung nagtitiwala ka sa Diyos, mapalad, sabi po ni Jeremias. Bakit po? Mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. At kung si Kristo, ang pagkakilala mo sa tao, siya ay isang tao, kabilang ka sa masusumpa. Ngunit kung si Kristo, ang pagkakilala mo sa Kanya, tulad po ng pahayag ng Ebreyo ay Diyos, ikaw po ay mapalad, pinagpala ka. Umaasa po tayo na nakapagbigay linaw ang ating pag-aaral at nagbigay po sa atin ng kaunting kaalaman. At sa gayon, ay ma-honor nga po natin ang Diyos at makikilala natin si Kristo at nakikilala natin si Kristo at pwede rin po natin siya ipakilala sa iba. Magandang araw po at nawa pagpalain at ingatan po kayong lahat na aming giliw ng mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating pag-aaral. Sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, pag-ibig ng Ama at ang patuloy na pag-iingat ng Banal na Espiritu. Bye-bye for now. Muli po, nagpapaalala sa iyo, we exist to honor God, to know Christ and making Him known. God bless you all. Bye for